hanggang ngayon. Sunod-sunod na ang pagbubuga nito ng abo, kaya mas lalo ring lumaki ang posibilidad na sa evacuation center magpapakbo ang mga inilika. Live mula sa Legazpi City, Albay, magpapandila si Irene Ferrol. Irene. Stress, ito na ang ikalimang gabi mula na magsimula mag-alboroto ang bulkan. Sa records ng PHIVOLCS, mas tumataas ang aktibidad ng mayon. 18 ashpack, 146 na pagyanig, at mahigit 2,000 metriko toneladang asupre ang naitala ng PHIVOLCS ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, ito raw ang indikasyon na patuloy pa rin ang namumuong abnormalidad sa loob ng bulkan. Inaasahan natin na maaaring for the next week or for the next 2 weeks or within the next 2 weeks, malaki ang posibilidad na magkaroon ng mas malakas-lakas o mas explosive na activity. Dagdag pa ng mga eksperto, habang dumadala sa mga pagyanig at ashpacks ng bulkan, mas lumalaki ang posibilidad ng malakas na pagsabog. Nabigo pa ang mga taga-PHIVOLCS ngayong araw na mamonitor ang 2 lava dome dahil sa ulap sa crater ng bulkan. Sa tuwing sasabog ang bulkan, na nariwa naman sa ilang nabiktima nito ang pagsik ng mayon. Si Lola Girlie Minya, namatay ang asawa at kapatid ng matabunan ng pyroclastic materials noong 1993 eruption. Kasama pa siya sa mga inilikas at posibleng magpasko sa evacuation center. Virus talaga. Malungkot din ang mga estudyante dahil hindi na matutuloy ang kanilang mga Christmas party dahil sa pag-aalporoto ng mayon. Malungkot ang pamilya namin. Dahil hindi nga po yung kaya ng pambayad namin. Kaya itutuloy na lang daw sa January na lang. Kaya hindi na masaya. Kaya hindi na extend. Ang nakikita po ninyo ngayon ay ang live feed ng bulkan kung saan kitang-kita ang banaag ng dumadaloy na lava. Samantala, hindi pa masabi ng otoridad kung hanggang kailan mananatili sa evacuation centers ang mga evacuee. Hanggat hindi kasi ibinababa ang alert level 3, hindi sila papayagang makabalik sa kanilang mga bahay. Balik sa iyo, Seth. Maraming salamat, Irene Ferrol.